kung saan ang mga tao ay nagsasanay ng isang pambihirang anyo ng sining. Kilala bilang alchemy, gamit ang sining na ito, ang isa ay maaaring magulma ng mga karaniwang medalya tulad ng iron at co. Sa mga mahalagang tulad ng ginto, may mga tao din na gumagamit ng sining na ito para sa transmutation. Iyon ay upang buhayin ng mga patay na tao. Gayunpaman ito ay hindi ligtas sa lahat. Sinasabi ng mga aligaw na kung ang pamamaraan ay pupunta sa timog. May malubhang kahihinatnan. Narinig ko ang isang lalaki kahit isang beses na wala ang kanyang ari. Ang unang eksena, ipinakilala kami sa mga kapatid na Allergy, Edward at Alphonse, na nag-aaral sa sarili ng alchemy mula sa murang edad. Kadalasang gumagamit sila ng mga libro mula sa kanilang library upang isagawa ang kanilang mga eksperimento. Isang araw, naghahanda sila ng laruan at masayang ipinakita sa kanilang ina. Nabababati sa kanila ng mainit na yakap. Gayunpaman pagkatapos nilang umalis upang maglaro, siya ay hindi inaasahang namatay dahil sa isang pag-aresto sa puso. The boys now walang magbabantay sa kanila, at ang kanilang mga araw ay nagsisimulang maging desperasyon. Kaya ayaw sumuko sa kanilang ina. Nakaisip ng ideya si Edward. Binanggit niya yon gamit ang akami ko. Maaari silang magsanay ng transmutation sa kanilang namatay na ina. At ibalik mo siya, Alphonse na naririnig alimaw tungkol sa nakakatakot na kahihinatnan. Salamat na ito ay isang masamang ideya. Pero nang i-assure siya ni Edward na walang dapat ikabahala, pumayag siyang tumulong. Sa susunod na eksena, sinimulan na ng magkapatid ang kanilang paghahanda. Tipunin ng lahat ng mga sangkap tulad ng para sa libro. At ilagay ang mga ito sa gitna ng transmutation circle. Sa sandaling simula nila ang pag-awit ng ritual. Isang mapanganib na malaking halaga ng enerhiya. Nagsisimulang mabuo sa paligid ng bahay. Nakalaunan ay nagiging puyo ng tubig. Sa puntong ito, sa wakas na tauhan ng magkapatid, na ang kanilang mga eksperimento ay nawala. Isang sakay ngunit huli na, na Vortex ultimately rips kanilang bahay off, at sinisira ang lahat ng nakikita. Maging ang kanilang mga deck, ang pelikula pagkatapos ay mabilis na pasulong ng 20 taon. At lahat ay lumaki. Hinahabol ni Edward ang isang pari na may misteryoso, Redstone. Ito ay itinahayag na, ang mahiwagang bato ay may kakayahang magsagawa ng alchemy. Nang walang tulong ng anumang sangkap, kapag na-order ang pari, ginagamit niya ang bato sa pagpapakawala ng mga haliking bato. Pinipilit na umatras si Edward. Sumusunod dito, nagpatawag siya ng ilang nakakatakot na halimaw mula sa underworld. At si Edward din ang nag-conjure ng kanyang magic spear. Inihayag na siya ay naging isang master alchemist. Tama na, lumilitaw ang isang giganteng armored figure. At sinimulang bugbugin ng mga halimaw isa-isa. Ginagamit niya ang kanyang napakalaking lakas. At itinapon ng mga ito sa paligid tulad ng mga manika ng basahan. Ngunit sa proseso ay natanggal ang kanyang helmet. Nakakagulat, walang ulo ang baluti, at ang kanyang mga katawan ay ganap na guwang mula sa loob. Samantala, tinapos ni Edward ang iba pang mga halimaw, at ibinunyag na mayroon din siyang prosthetic limbs. Pagkatapos ay binanggit niya yon. Dahil sa katangiang ito sa kanyang katawan, tinatawag siya ng lahat na Full Metal Alchemist. Ang takot na pari ay nagtangkang tumakas mula roon. Pero tuluyan na siyang naabutan ni Edward. Pagkatapos ay hinampos niya ang pari gamit ang kanyang prosthetic na braso. Nagiging sanhi ng pagkatumba ng Redstone ng hagdan. Kapag lumilitaw na parang natapos na niya ang kanyang misyon. Nagmamakaawa si Edward para sa bato, na tinatawag niyang bato ng pilosopo. Ngunit, mabilis na ipinakita ni Colonel Mustang na ito ay peke. Itong Devastate Edward ay, ilang taon na niyang hinahanap ang tunay. Samantala ang baluti ay dumating din at inihayag yon. Siya ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Edward na si Alphonse. Nawala nga niya ang kanyang ari. He tried to comfort Edward pero dahil sa distraction, ang pari ay namamahala upang makatakas. Mamaya ang lahat ay tumungo sa base militar, kung saan pinagtatalunan iyon ni Colonel Mustang. Walang batong pilosopo, itigil mo na ang pag-uusap tungkol sa Harry Potter shit na yon. Yung nakasalubong nila kanina, ay isang amphitheater lamang, na walang kakayahan sa transmutation. Gayunpaman, nakakatulong pa rin si Edward, na ang tunay na bato ay nasa labas, sa isang lugar. Desperadong hinahanap niya ito, para ma-regenerate niya ang kanyang kapatid at gayon din ang kanyang mga nawawalang paa. After the meeting habang naghahanda na si Edward na umuwi, nakilala niya ang kanyang childhood best friend na si Winry. Binanggit niya yon, nalaman niya ang tungkol sa kanya sa pamamagitan ng balita, at ngayon, gusto siyang tulungan sa kanyang misyon ng paghahanap ng bato ng pilosopo. Sa ibang lugar, nakarating ng pari sa isang madilim na silid, kung saan naghihintay sa kanila ang isang trio ng mahiwagang gangster. Pinangunahan ng mabangis na pagkawala ng pinuno. May 2 pang miyembro ang grupo Envy, isang matangkad na nilalang na kayang mag-transform kahit kanino, at Gluttony isang taong matabang may kakayahan. Lumamon ng kahit ano, pinadala pala ang pari sa isang errand. Ngunit dahil hindi niya magawa ang trabaho, nawala ang kanyang galit na galit kaya bilang isang parusa, she extends her claws and impales him brutally. Sa sandaling ang pari ay patay Gluttony's walk sa loob nito. Ito ay samantala, sinusubukang matulog ni Edward. Ngunit patuloy siyang nagkakaroon ng mga pangitain tungkol sa pangyayari, mula 20 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng nabigong proseso ng pagpapadala, dinala si Edward sa pintuan ng katotohanan, kung saan ang lahat ng kaalaman sa San Sinuko ay nasa loob. Tapos biglang bumukas yung gate, at siya ay sinipsip sa loob ng ilang takot-takot na Gal-Amin. O Japan, si Edward ay ipinadala na lumilipad sa universo, at sa isang punto, nakikita niya ang kanyang ina sa malayo. Pilit niyang inaabot siya, ngunit sa susunod na segundo ay muli siyang malawak sa labas ng gate. Gayunpaman, ngayon si Edward ay may malawak na kaalaman sa alchemy, at kung paano gamitin ito ng walang mga libro. Tama na. Lumilitaw ang isang transparent na daddy at nagpakilala, bilang Diyos o, sinasabi niya yan,
Kung may gustong dalhin ang kanilang mga mahal sa buhay, bumalik mula sa mga patay, kailangan nilang gumawa ng deal. Sinasabi ito, inalis niya ang isa sa mga paa ni Edwards bilang hagdan. Subukan mong ibalik ang kanyang ina. Nagising si Edward sa bahay niya, na itinahayag na buo pa rin. Gayunpaman, nawawala ang kanyang paa, at maging ang kanyang kapatid na si Alphonse ay wala kahit saan. This makes him realize na kahit ang mga Contnatis, isinakripisyo ang sarili para sa ang alchemy. Nagbabakasakali si Edward na lumapit sa lugar kung saan sila nagsagawa ng eksperimento, at napapansin ng isang halimaw ng isang tao na walang kahawig, malapit sa kanilang ina. Galit na galit, ibinagsak niya ang isang armor set, at nagsimulang mag-transmute para ibalik ang kanyang kapatid. Gumagana ang plano, at muli siyang dinala sa labas ng pintuan ng katotohanan. Para sa araw, hinihintay siya ni Eddie. Gayunpaman dahil siya ay hiniling para sa buhay ng kanyang kapatid, kailangan niyang isakripisyo muli ang isa niyang paa. Sumusunod dito, nagising siya sa kanyang kama na nawawala ang dalawang paa. Nabuhay din ang kanyang kapatid na si Alfonso, ngunit sa anyo lamang ng baluti. Bumalik sa kasalukuyan, kinuha ni Coronel Mustang ang mga kapatid sa taglamig, sa isang bihasang dokumento na pinangalan ng Topper. Umaasa na, mayroon siyang ilang impormasyon sa bato ng pilosopo. Pagdating nila sa mansion niya, ipinakita sa kanila ni Topper ang kanyang mga imbensyon. Gumawa siya ng ilang hybrid na organismo, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang hayop sa isa't isa. Even reveals na ilang taon na ang nakalipas. Siya ay isang kilalang alchemist ng estado. Nagtatrabaho para sa gobyerno, sa kasamaang palad. Ang lahat ng kanyang mga eksperimento ay itinuring na walang silbi, at kaya siya ay pinalayas. Ngayon ay sinusubukan niya ang kanyang makakaya, upang makabuo ng iba't ibang mga imbensyon, para maibalik siya sa kanyang posisyon. Kahit papaano, hindi ko akalain na ang pag-imbento ng pasang aso ay gagawin yon. Bumuo ng susunod na eksena, may private meeting sina Topper at Edward. Kasama ang hagdan, hinihayag ang kanyang buong kwento, at bakit niya hinahabol ang mahalagang bato. Binanggit iyon ni Topper, habang hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Tiyak na tutulong siya sa pagkuha nito. Sumusunod dito, Edward at manalo ng reward para magsanay sa ibang lungsod. Sinusubukan nilang makipagkita kay Dr. Marco, isa pang siyentipiko, na tila nakakaalam tungkol sa bato ng pilosopo. Sa kasamaang palad ang kanilang unang pagkikita ay very hostilas na pagkakamalan sila ni Marco na masasamang tao, at tinutukan sila ng baril bilang tugon. Sinubukan ni Edward na bumaba ngunit nauwi sa pagkatumba sa kanya. Nang magkamalay si Marco, tumanggi siyang magsalita tungkol sa batong kinanta ng pilosopo. Ito ay para sa kanilang sariling kapakanan. Noon lang, may napansin siyang mali at bumaril sa bintana. Ang nakamamatay na babae pala, Los ay spying sa kanila sa lahat ng panahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa tatlo, at sa kabila ng pagbaril ng maraming beses sa dibdib, hindi itong itigil. Sa wakas, iniipit niya ang lahat sa dingding gamit ang kanyang pinahabang kuko. At pagkatapos ay nakamamatay na sinasaksak. Marco, moves na nakasuot siya ng plot armor tulad nyo. Once na umalis siya, Marco gamit ang kanyang huling hininga. Sinasabi kay Edward na ang katotohanan tungkol sa mga bato ay nagmula, ay matatagpuan sa Laboratorio 5. Ito ay tila, isang lihim na gusali na ginagamit ng militar. Sinusubukan ni Edward na malaman ng higit pa tungkol dito. But sadly namatay si Marco. Pagkatapos ng insidente, nagmamadaling bumalik si Edward sa mansyon ni Topper, only to find na lumikha siya ng kakaibang nilalang, na parang pinaghalong tao at aso. Pagkatapos ay ipinahayag ni Topper na siya ay talagang nagsakripisyo, kanyang anak na babae at alagang aso, para sa kapakanan ng kanyang mga eksperimento. Saka, ang dating nilalang, ay ginawa mula sa mga bahagi ng katawan ng kanyang asawa. Marinig ito, nagalit si Edward at sinimulang bubugin si Topper. Muntik na niyang patayin ng baliw na scientist. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang mga Elfan sa leeg ng oras at pinigilan siya. Matapos mahuli ang Topper, nagsisimulang dumaan si Edward sa ilan. Mga libro at pag-asa na malaman ng tungkol sa Laboratorio 5. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng mga linggo ng pananaliksik, wala siyang nakukuha kahit isang clue. But one evening habang nasa library pa siya, dumating doon ang general ng militar at inihayag ang 5 laboratorio, ay talagang ang palayaw na ibinigay sa Militar Canary. Hindi na operational yan. Marinig ito, agad na ipinatawag ni Edward ang kanyang team at sumugod doon. Samantala, isa sa mga matataas na kapitan ng militar, gumagawa ng karagdagang pananaliksik sa Lab 5. At nalaman yon, ito ay talagang isang malaking transmutation circle. Tila may pagiging malikhain doon. Sinusubukang ipaalam ito sa kanyang mga nakatataas, ngunit sa kasamaang palad na wala, pinipigilan siya sa paggawa nito. Kahit papaano, nagmamadaling lumabas ng bahay ang kapitan, at pumasok sa isang payphone para tawagan ang kanyang general. Ngunit, ang NBI kinuha ang anyo ng Coronel Mustang at pinatay siya. Ang plano ay i-break ang Coronel, at inilagay sa likod ng mga bar, sa mahabang panahon. Buti na lang gumagana ang plano, bilang ilang mga pamantayan sa pagbili ay saksi sa insidente, at agad na nagsumbong sa mga otoridad. Sa ibang lugar, ang baliw na siyentipiko na nagsasalita, nakatakas din mula sa pagkabihag. Sa susunod na eksena, si Edward at ang kanyang mga kaibigan ay nahuli ng militar, sa batayan ng pagiging nauugnay sa mamamatay tao, Mustang. Pagkatapos ay ikinulong sa loob ng isang silid. Ngunit ginagamit ni Edward bilang mabilis na pag-iisip. Mabilis na high-freeze ang grupo at tulungan silang makatakas. Sumusunod dito, nagnakaw sila ng sasakyan at nakarating sa Laboratory 5. Lugar, kung saan nasa standoff si Colonel Mustang. Kasama ang isa pang tenyente. Nagulat ang lahat, tinitik niya ang kanyang mga daliri at sinindihan ng tenyente. Nasusunog. Tulad ng tila ang Colonel Mustang ay nawala na baliw. The Burning Lieutenant biglang nagbago ang sarili mo. Inggit pala ito sa disguise. Sa lalong madaling panahon ng natitira sa, dumating ang mga masasamang tao, at nawala ang mga saksak ni Colonel Mustang sa tiyan. Matindi ang pananakit sa kanya. Then shiftless ang eksena.
with Edward na sinusundan siya ng malapitan. Kaagad pagkatapos, dumating si Edward sa isang abandonadong kwarto, kung saan ginulit ang isang malaking bilog ng transmitasyon. Bago pa man niya maintindihan ang sitwasyon, nagpakita ang baliw na scientist stalker. Inilabas niya ang bato ng pilosopo mula sa kanyang bulsa, at ibinunyag iyon. Mas produce talaga ang mga bagay na ito, sa loob ng kanyang pasilidad. Sa totoo lang, militar ang nagsasagawa ng operasyon. Stalker dan ibinunyag iyon, upang maibalik ang isang tao mula sa mga patay. Isang sakripisyo ay sa pilitan kaya, ang matataas na miyembro ng militar, ay ibinabalik ang kanilang mga mahal sa buhay sa mahal. Mga bilanggo, narinig itong si Edward ay napaatras at naiinis. Pero bago pa tayo makapag-inquire, dumating si Lost sa kwarto, at pinapatay ang talker para sa pagbubunyag ng masyadong maraming impormasyon. Dito natin malalaman na ang nawala ay isang homunculus. Isang bihirang ngulit makapangyarihang lahi, na artipisyal na malikhain, gamit ang alchemy, parang moist critical. Noon lang, ang general, dumating din kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ipinaliwanag niya yon, ginawa niya ang lahat ng ito, upang lumikha ng isang hukbo ng mga supernatural na nilalang. At ang nawala ay isa sa kanyang pinakamahusay, mandirigma, pagkatapos ay binuksan ng kapangyarihan sa loob ng silid. Inilalantad ang libu-libong walang buhay na nilalang, sa loob ng kanilang mga kaldero. Pagkatapos nito, ang general, iniksyon ng flaws ng kanyang bato, sa isang malaking silindro ng tangke. At kapag ang solusyon ay pumasok sa, ang katawan ng mga nilalang ay nagsisimula silang mabuhay. Isa-isa, excited ang general na makita ang kanyang mga sanggol. Sa wakas ay gawin ang kanilang mga unang hakbang. At pumunta para batiin sila, ngunit sa kanya. Pagkabalisa, agad nila siyang kinulong at sinimulang punitin. Sabay-sabay, ang Coronel Alphonse, dumating din si Winry at ang iba pang mga general sa silid. At makipagtulungan kay Edward para ibagsak ang mga halimaw. Sa una, madali silang nahihigitan, at lumilitaw na parang magiging sila. Ngunit pagkatapos, dapat malaman yun ni Coronel. Upang tapusin ang mga nilalang, kailangan nilang hampasin ang kanilang mga ulo. Gamit ang diskarte dito, ang grupo sa kalaunan ay nagsimulang gumawa ng ilang mga pagpatay. Gayunpaman, patuloy lang ang pagdating ng mga nilalang. So si Edward at ang team niya ay napipilitang lumabas doon. Ang labanan ay nagpapatuloy habang ang nawala sa kanyang mga guns ay nagpapakita rin. Coronel Mustang, na nanginginig pa rin sa naunang pinsala, kahit papaano ay nagagawa niyang eye-counter ang lahat ng kanyang lakas, at magpapawala ng nakamamatay, tilay na nag-aapoy ng inggit at kalaunan ay pinapatay siya. Pagkatapos nito, ibinaling ng Coronel ang kanyang atensyon sa pagkawala, ngunit lahat ng kanyang pag-atake ay walang saysay. She keep regenerating her body, kahit na matapos na mapanuri sa dibdib. Habang nagtatakang nakatingin si Edward at ang Coronel, ang pagkawala ay nagpapakita na, meron siya, bato ng isang pilosopo na nakapaloob sa kanyang dibdib. Ito ang dahilan kung bakit siya ay may hindi kapali-pali walang lakas at kakayahan sa pagpapagaling. Sa kasamaang palad para sa kanya, hinihayag niya ang eksaktong bagay na hindi niya dapat gawin. Edward Alfonso sa Coronel Gang Up, karangalan at hindi mababa sa ilang mga pag-atake. Kapag nadidistract siya, pinunit ng Coronel ang bato mula sa kanyang dibdib. Pinapatay siya agad. Samantala, pumunta sa akin at pinapanood ang lahat ng ito. Pababa mula sa malayo, napagtanto na ang kanyang mga kasama ay pinatay. Siya. Ang mga swallow ay pagmamalaki at tahimik na lumabas sa lugar. Ayaw ipagsapalaran ng sarili niyang buhay. Pagkatapos ng labanan ay sa wakas, isang koronel, ibinigay ni Mustang ang bato ng pilosopo kay Edward. Sinasabing magagamit niya ito para maibalik ang kanyang kapatid, The Ladder of Lodges at sinimulan ng kanyang alchemy. At sa susunod na segundo, siya ay dinala sa tabi ng pintuan ng katotohanan. Nandoon din ang kanyang kapatid na si Alphonse sa kanyang tunay na anyo ng tao. Ngayon, ang kailangan ng gawin ni Edward ay ibigay ang bato sa araw at ipagpalit sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sa huling sandali, umatras siya, ayaw nang gamitin ni Edward ang masamang bato para sa pansariling kapakanan, gaya ng nakikita niya ngayon. Paano kung masisira ang buhay? Sa huling eksena, bumalik si Edward sa realidad at humingi ng tawad sa kanyang kapatid dahil hindi niya ibinalik ang kanyang katawan. This surprise Alphonse agad siyang pinatawad. Ayaw din daw niyang gumamit ang akami. Ayos lang po yung hindi ko na-miss ang ari ko. At dahilan niya yon, the forbidden technique ilagay sila sa ganitong estado, sa unang lugar, at ito ay pinakamahusay na umiwas sa bato magpakailanman. Natapos ang pelikula bilang magkapatid, Winry at ang koronel ay tumitig sa araw, which is stupid na tutuwa na nailigtas nila ang lupa.